Unang bahagi, mga banal na apostol, ebanghelista at disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. San Pedro Apostol, isang mangingisda mula sa Betsaida at kapatid ni San Andres. Tinawag siyang prinsipe ng mga apostol noong ipinahayag niya ang kaniyang pananalig sa anak ng Diyos. Ang pangalang Simon ay pinalitan ng Pedro. Sa pasyon ni Hesukristo ay 3 ulit niyang itinatwa ang Panginoon, ngunit humingi rin ng kapatawaran. Siya ang kauna-unahang Santo Papa ng Simbahang Katolika. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. San Andres Apostol, ang alagad na kauna-unahang tinawag ng Panginoon, kapatid ni San Pedro Apostol at tagasunod ni San Juan Bautista bago naging disipulo. Siya ang nakatagpo sa batang pinagmula ng isda at tinapay para sa pagpapakain ng Panginoon sa 5,000 katao. Nangaral pagkatapos ng Pentecostes, ngunit naging martir sa pamamagitan ng pagpako sa Cruz de Cusata o Cruz na X. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Santiago Mayor Apostol, anak ni Santa Maria Salome at kapatid ni San Juan Apostol. Siya ay tinawag na mayor upang mapabukod sa nakababatang Santiago, naging saksi ng muling pagbuhay sa anak ni Jairo, pagbabagong anyo ni Jesus sa Tabor, at ang panalangin sa Getsemani. Nangaral sa Espanya at bumalik sa Judea. Siya ang kauna-unahang martir ng pahirapan at pinaghutan ng ulo sa Jerusalem. Santiago Mayor Apostol, ipanalangin mo kami. San Felipe Apostol, isang disipulo mula sa Betsaida. Siya ang humikayat kay San Bartolome Apostol upang maging alagad din ng Panginoon. Noong tinanong niya si Jesus na ipakita ang makapangyarihang Diyos Ama, ay sinagot siya ng, "Ang sinumang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama." Sa kanyang pangangaral ay dinakip siya sa Gresya, ipinako sa matangkad na krus na naging sagisag niya. San Felipe Apostol, ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol, mula sa bayan ng Cana, siya ay atin din nakilala
bilang Natanael. Hinikayat siya ni San Felipe Apostol para maging alagad din ng Panginoon. Nang makita ng apostol si Jesus, ay agad niyang sinabi ang, "Ikaw ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel." Nangaral pagkatapos ng Pentecostes at nakarating sa Armenia. Nadakip ng mga barbaro sa Albanopolis at tinanggalan ng balat hanggang sa mamatay. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Santo Tomas Apostol, kilala rin bilang Didymus na sa wikang Griego ay kambal. Bago pa man ang pagkamatay ni Jesus ay walang takot niyang ipinahayag ang sumama tayo kay Jesus kahit sa kamatayan. Ngunit nag-alinlangan kung tunay ngang nabuhay muli ang Panginoon. Agad siyang naniwala nang magpakita ito sa kanya. Nangaral sa India at naging martir noong pinagtutusok ng sibat. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. Santiago Menor Apostol, anak ni Santa Maria Jacobe at kapatid ni San Judas Tadeo Apostol. Tinawag siyang Menor upang maiba sa nakatatandang Santiago. Pinaniniwalaan na may akda ng isang epistol na nagbigay pansin sa kahalagahan ng mga mabuting gawa upang maging masigasig sa pananampalataya sa Diyos. Ang simbolo niya ay pamalong kahoy na ginamit sa kanya, kaya naging martir. Santiago Menor Apostol, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo Apostol, anak ni Santa Maria Jacobe at kapatid ni Santiago Menor Apostol, sa huling hapunan ay tinanong niya si Jesucristo kung bakit sa kanila lamang nagpakita at hindi sa mundo. Sagot ng Panginoon, ang sino mang magmahal sa akin ay susunod sa aking aral. Karaniwang hawak niya ang medalyon ng Edesa na may mukha ni Jesus at kahoy pamalo na pinangbawi sa kanyang buhay. San Judas Tadeo Apostol, ipanalangin mo kami. San Simon Apostol, mula sa bayan ng Cana, siya ay tinaguriang makabayan dahil sa kaniyang masugid na pagsunod sa batas ng mga Hudyo. Tinawag din siyang Zelote ni San Lucas Evangelista na isang grupo ng mga mapagmalasakit sa bayan. Pagkatapos ng Pentecostes ay nangaral siya sa Ehipto hanggang Persya. Nang makita ng mga galit na Persyano, ay hinuli at nilagari ang kanyang katawan. San Simon Makabayan, ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, isang masugid na tagasunod ng Panginoon, nasundan niya ang pagbibinyag sa ilog Jordan hanggang sa pagkakyat sa langit. Siya ay naging kahalili ni Judas Iscariote noong mabunot ang kanyang tanda kaysa kay San Jose Barsabas Justo. Palihim na pinadakip ng mga Sanhedrin at binato hanggang sa mamatay. Initak ang kaniyang ulo para palabasing kalaban ni Cesar. San Matias Apostol, ipanalangin mo kami. San Mateo Apostol, i-Ebanghelista. Atin ding nakilala bilang Levi ng Capernaum. Ang alagad na ito ay tinawag ng Panginoong Hesukristo habang naghahanap buhay bilang tagapaningil ng buwis. Sinasabing nakarating siya sa Ethiopia para mangaral at doon ay naging martir. Simbolo niya ang anghel na ang ibig sabihin ay lakas ng dahilan para sa kaligtasan. Siya ang nagsulat ng unang aklat ng Bagong Tipan. San Mateo Apostol, i-Ebanghelista,
ipanalangin mo kami. San Marcos Evangelista. Mula sa kanyang panulat ang ikalawang aklat ng Bagong Tipan kung saan ibinahagi ang pangangaral at pasyon ni Jesucristo. Anak siya ni Santa Maria ng Chipre. Pinaniniwala ang sinugo siya ng Panginoon habang dala ang banga ng tubig para malaman ng mga apostol kung saan ihahanda ang huling hapunan. Simbolo niya ang leon na may pakpak bilang lakas ng loob tungo sa kaligtasan. San Marcos Evangelista, ipanalangin mo kami. San Lucas Evangelista. Ang ikatlong aklat ng Bagong Tipan ay mula sa kaniyang panulat kung saan ibinahagi ang pangangaral at pasyon ni Jesucristo. Siya rin ang may akda ng aklat ng mga gawa na nagsaad ng kasaysayan ng simbahan at pagyabong ng mabuting balita sa Roma. Simbolo niya ay torong may pakpak na ang ibig sabihin ay pagiging handa sa pagsasakripisyo upang sumunod sa Panginoon. San Lucas Evangelista, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista. Ang imahe ni San Juan bilang manulat ng Ebanghelyo ay may hawak na pluma. Mula sa kanyang akda ang ikaapat na aklat ng Bagong Tipan at siya din ang bumuo ng aklat ng Apokalipsis. Magugunitang siya ang pinakabatang disipulo sa hanay ng mga apostol ng Panginoon. Simbolo niya ay agila na ang kahulugan ay pag-asa sa walang hanggang buhay na kasama si Jesus. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. San Nicodemo. Ang pariseo ay isang lihim na disipulo ng Panginoon at kasapi ng mga Sanhedrin. Siya ay kabilang sa kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na may 70 kasapi. Mahigpit at pasimple niyang tinutulan ang paglilitis kay Jesucristo. Noong pumanaw na ang Panginoon, ay kasama niya si San Jose de Arimatea sa paglilibing. Mas kilalang naghandog ng pabangong mira at aloe. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. San Jose ng Arimatea, isa sa mga matuwid na kasapi ng Sanhedrin at lihim na tagasunod ni Jesucristo. Siya ang humiling kay Poncio Pilato para makuha ang bangkay ng Panginoon upang bigyan ng maayos na libing. Sinasabing katuwang nito si San Nicodemo sa pagbaba ng katawan mula sa krus gamit ang ninong balabal. Buong puso niyang ibinigay ang kanyang bagong ukit na libingan kay Jesus. San Jose ng Arimatea, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe, ama ni na San Judas Tadeo Apostol at Santiago Menor Apostol, isa sa mga sumubaybay sa pasyon ng Panginoon at nagsabing, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. Noong gabi ng muling pagkabuhay, isa siya sa 2 disipulo na nakasumpong kay Jesus sa daan patungong Emmaus. San Cleopas, ipanalangin mo kami.
San Jose Barsabas Justo, isang masugid na tagasunod ng Panginoon at kilala bilang matuwid. Naging kasama siya ng mga apostol mula ng binyagan ni San Juan Bautista si Hesukristo hanggang sa umakyat siya sa kalangitan. Bagamat hindi nabunot na kahaliling apostol para sa naiwang tungkulin ni Judas Iscariote, ay nagpatuloy siya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at naging obispo. San Jose Barsabas Justo, ipanalangin mo kami. Ikalawang bahagi, mga banal na kababaihang disipulo at tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Susana, isa sa mga kababaihang disipulo na binanggit ni San Lucas Evangelista. Hindi matatawaran ang kanyang pakikibahagi sa mga gawain ni Jesus, bagamat wala sa hanay ng mga santa. Siya ay nagkaroon ng isang malubhang karamdaman na pinagaling ng Panginoon. Dahil sa kaganapang ito'y ibinigay niya ang kanyang kayamanan para sa pangangailangan ni Jesus at ng mga apostol. Disipulong Susana, kalingain mo kami. Santa Marta, kapatid ni San Lazaro at Santa Maria ng Betania, na parang mga mabubuting kaibigan ni Jesus. Sa kanilang tahanan ay madalas tumuloy ang Panginoon, kung saan siya ay minsang pinagsabihan ng, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Hinikayat siya ni Jesus na kaniyang tularan ang kapatid na makinig sa kanya. Siya ay naging masugid na disipulo. Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria ng Betania, kaibigan na tagasunod ni Hesukristo, kapatid ni San Lazaro at Santa Marta. Siya ang babaeng nagpahid ng pabango sa ulo ng Panginoon. Kasunod noon ay binuhusan niya ng pabangong nardo ang mga paa ni Jesus at pinahiran gamit ang kanyang buhok. Sinita siya ni Judas sa di umano'y pagsasayang, ngunit pinayagan ni Jesus bilang handog at tanda ng napipinto niyang paglilibing. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria ni Juan Marcos, ina ni San Marcos Evangelista, na atin ding kilala bilang Juan Marcos, na mula sa Sipre o Cyprus. Siya ang nagbukas ng tahanan para sa mga pagtitipon at pagdarasal ng mga apostol at disipulo ni Jesus. Ayon sa tradisyon ng Simbahang Katolika, ang huling hapunan at Pentecostes ay naganap sa kaniyang tahanan. Nagsilbi siya kay Jesus nang siya ay nanirahan sa Jerusalem. Santa Maria ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Santa Juana Nicusa, asawa ng mataas na opisyal at katiwala ni Haring Herodes. Siya ay kasama ni Susana at Santa Maria Magdalena na pinagaling ni Hesukristo noong nagkasakit dahil sa masasamang espiritu. Binahagi niya ang kanyang yaman para tumustos sa mga kailangan ng Panginoon at mga apostol sa ministeryo, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay hanggang sa muling pagkabuhay. Santa Juana Nicusa, ipanalangin mo kami. Santa
Santa Veronica. Ayon sa matandang tradisyon ng simbahan, si Santa Veronica ang babaeng nakatagpo sa Panginoon sa daan ng krus, na nag-alay ng birang upang ipahid sa mukha ni Jesus. Ang pangalan ng santa ay hango sa mga salitang Latin na vera at Griegong eikon, na ang kahulugan ay tunay na larawan. Sinasabi ng mga piling lathala na ang tunay niyang pangalan ay Serafia, asawa ni Sirach. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, ina nila San Judas Tadeo at Santiago Menor Apostol, na atin ding kilala bilang Jacob sa mga ebanghelyo. Siya ang imahe ni Santa Maria ng Judea, na nagdadambana sa disipulo bilang ina ng mga abang apostol. Isa din siyang masugid na tagasunod ng Panginoon, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay, paglilibing, at muling pagkabuhay. Simbolo niya ang walis na pinanglinis sa libingan. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe, ang ikalawang imahe ni Santa Maria ng Judea, ay itinatampok bilang asawa ni Cleophas at sinasabing kamag-anak ng mahal na Birheng Maria. Sinabi ni San Juan Apostol na isa siya sa mga saksi ng kalbaryo ng Panginoon sa krus. Ayon sa tradisyon, siya ang nakatagpo sa bangkay ni Judas Iscariote, kaya simbolo niya ang lubid at supot ng mga pirasong pilak. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome. Kilala siyang ina ni San Juan Apostol at Santiago Mayor Apostol. Ayon sa aklat ni San Mateo at San Marcos, siya ay nagmamasid sa di kalayuan noong pinapako at pumanaw si Hesukristo sa krus. Kasama din siya sa mga nakatagpo na wala sa libingan ang bangkay ng Panginoon. Ayon sa tradisyon, simbolo niya ang insensaryo at kamanyang para pabanguhin ang libingan. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, ang isa sa kababaihang disipulo mula sa bayan ng Magdala. Hindi siya ang makasalanang babae na tinangkang batuhin ng mga tao dahil sa kasalanan. Bagkus ay kasama ni Susana at Santa Juana ni Cusa na pinagaling ng Panginoon. Pinalaya sa kanyang katawan ang 7 demonyo. Ayon kay San Juan Apostol, sa kanya unang nagpakita si Jesus ng muling nabuhay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Ikatlong bahagi, mga tagpo sa ministeryo at pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus, ang kauna-unahang bahagi ng ministeryo ng Panginoon. Matapos na bansagan ni San Juan Bautista na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, lumapit si Jesus sa kanya, nagpabinyag at nasaksihan ang pagbaba ng Espiritu Santo gaya ng isang kalapati
at ang tinig ng Diyos Ama na nagwika, "Narito ang aking bugtong na anak na lubos kong kinalulugdan." Ang panunukso kay Jesus. Ito ang ebanghelyo tuwing unang linggo ng Kwaresma. Si Jesus ay tinukso ng Diablo na sinisimbolo ng ahas. Sumagot si Jesus at sinabi, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Nang magkagayon, sinabi din niyang, "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong paglingkuran." Ang pagtawag ni Jesus kina Felipe at Natanael. Sa Galilea ay nakita ng Panginoon si Felipe at sa kanya'y sinabi, "Sumunod ka sa akin." Kasunod ay natagpuan ni Felipe si Natanael at hinikayat. Matapos ay binanggit ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa anak ng tao." Sila ay kaagad na naging disipulo at sumunod. La Vocación. Pagtawag ni Jesus kay San Mateo. Habang si Jesus ay naglalakad, nakita niya ang tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya ay kaagad na tumayo. Ang pakikisalo ay pinuna ng mga Pariseo, kaya sinabi ng Panginoon, "Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Kasalan sa Kana. Inanyayahan ang Panginoon at kaniyang mga apostol sa isang kasalan sa Kana ng Galilea. Naroon din ang mahal na birhen. Nang magkulang ang alak, ay sinabi agad ito ng ina ni Jesus sa kanya. Doon ay pinapuno ng tubig ang 6 na tapayang bato na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Ang laman ay himalang naging alak. Ito ang kauna-unahang himala. Jesus y Nicodemo, ang lihim na pag-uusap. Isang gabi ay pumunta ang Pariseyong Nicodemo kay Jesus. Siya ay pinuno ng mga Hudyo na naniniwala sa Panginoon. Sa kanya ay ipinahayag ang katagang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mamatay, bagkus ay mabubuhay ng walang hanggan. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Umalis si Jesus sa Judea at muling bumalik sa Galilea dahil nabalitaan ng mga Pariseo ang kanyang ginagawa. Dumaan siya sa Samaria at sa balon ni Jacob at natagpuan niya ang isang babaeng Samaritana.
Sa kanya ay sinabi, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit, ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. La Penitente. Nang si Jesus ay dumalaw sa tahanan ni Simon na Pariseo, isang babae na walang pagkakakilanlan ang nagdala ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Nang makalapit siya, ay binasa niya ng kaniyang luha ang paa ng Panginoon. Pinunasan ng kaniyang buhok at binuhusan ang mga ito ng pabango. Kaya't sinabi ni Jesus, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na. Ang pagsagip ni Jesucristo kay Pedro. Nang lumakad sa ibabaw ng dagat ang Panginoon, ninais din ni Apostol Pedro na makalapit siya sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Panginoon, halika. Lumakas ang hangin at lumubog ang apostol. Inabot ni Jesus ang kanyang kamay. O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, ay sinamba siya ng mga alagad. Ang pagpapakain ni Jesus sa marami. Nang pumanaw si Juan Bautista, ay umalis si Jesus sa Judea. Nakarating siya sa pangpang na malapit sa Betsaida. Nakita niya ang maraming tao. Nagsabi ang mga alagad na nagugutom sila. Tangan ang 5 tinapay at 2 isda, ay tumingala ang Panginoon sa langit at binasbasan ang mga iyon. Nakakain ang 5,000 at lumapis pa sa 12 kain ang mga tinapay na hinati. La Transfiguración, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Isang gabi ay sinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan sa bundok Tabor. Doon ay nagliwanag ang kanyang mukha gaya ng araw. Pumuti ang mga damit na parang ilaw. Nagpakita din sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Kasunod noon ay isang maliwanag na ulap ang nagsabing, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Ang pagpapagaling ni Jesus sa taong ipinanganak na bulag. Nakita ng Panginoon ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang pagsilang. Tinanong siya ng kaniyang mga alagad, Guro, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kaniyang mga magulang, kaya siya ay ipinanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala o ang kaniyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Pagdalaw ni Jesus sa Betania. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Jesus, pumasok siya sa Betania. Tinanggap siya ni Marta na may kapatid na Maria. Naupo sa paanan ng Panginoon si Maria at nakinig sa kanya. Ngunit si Marta ay nag-abala. Sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya.
Inihayag ni Jesus ang sarili kay Marta. Nang bumalik si Jesus sa Betania, agad siyang sinalubong ni Marta at sinabing, "Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko." Tugon sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay." Sumagot si Marta na siya'y sumasampalataya at tinawag ang kapatid niyang si Maria. Pagpapahid ng pabango ni Maria ng Betania. Nang nasa hapunan ang Panginoon sa Betania, kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango na galing sa katas ng nardo. Ibinuhos niya iyon sa mga paa ni Jesus at pinunasan ng kaniyang buhok. Napuno ang buong bahay ng halimuyak, ngunit pinuna ito ni Judas at sa tingin niya'y ito ay isang pag-aaksaya. Sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking limit." Ang pagpapala ni Jesus sa mga bata. Dinadala ng mga tao sa Panginoon ang maliliit na bata, ngunit sinaway sila ng mga apostol. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Ang sinumang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon." At kanya silang binasbasan. Ika-4 na bahagi, mga tagpo sa pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. At sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kaniyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin." Sinabi rin ng Panginoon na darating ang araw na magkakampo sa paligid ang mga kaaway. Matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang mabalitaan ng maraming tao na ang Panginoon ay darating sa Jerusalem, sila'y kumuha ng mga palaspas ng puno ng palma at lumabas upang sumalubong sa kanya. Sumisigaw sila, "Hosana, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel." Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sumakay siya roon, gaya ng nasusulat. Talinhaga ng puno ng igos. Sa di kalayuan ay natanaw ni Jesus ang isang puno ng igos na maraming dahon. Hindi pa panahon ng pamumunga at wala siyang nakita. Sinabi niya sa puno, "Mula ngayon, wala nang makakakain pa ng bunga mula sa iyo.
Kung paano nalalaman ng mga alagad ang paparating na tag-init dahil sa puno, nais ng Panginoon maging pamilyar din sila sa kanyang mga salita at pagbabalik. Ang paglilinis sa templo. Pumasok ang Panginoon sa templo at nakita ang hindi inaasahan. Kaagad niyang itinaboy ang lahat na nagtitinda at namimili sa templo. Binaligtad niya ang mga mesa ng mga nagpapapalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi ni Jesucristo sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Ang pangangaral sa templo. Pagpasok niya sa templo ay una siyang tinuligsa ng mga punong pari at ng matatanda. Kasunod ay ang pagbabahagi ng mga talikhaga gaya sa upasan at mga katiwala, ang pagbabayad ng buwis, ang muling pagkabuhay, ang anak ni David, at ang pagkawasak ng templo kung saan sinabi, katotohanang sinasabi ko, walang matitirang isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ang pamamaalam. Sa pasyong mahal ay pinakita ang paggalang ng Panginoon sa ina. Noong umaga ng Huwebes, si Jesus ay gumayak at nagpaalam na, tumatangis-tangis kapwa na, bubuntong-buntong hininga, dibdib ay kakaba-kaba, at nagpaalam pagdaka si Jesus sa Birheng Ina. Niyakap na nga si Jesus, niyong inang nalulunos, luwa sa matay na nagos, at saka siya nanaog 10 mga disipulos. Ang paghuhugas ng paa ng mga apostoles. Bago magpista ng Paskwa, tumindig ang Panginoon sa mga apostol. Siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kaniyang sarili. Nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Sinabi ni Jesus kay Pedro na nauna, ang ginagawa ko'y hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Bilang pagunita sa pista ng Paskwa ayon sa batas ni Moises at sa gustuhan ng Panginoon na itatag ang sakramento ng banal na Eucharistia. Naghapunan siya kasama ang mga apostol. Kanya ding sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumatanggap sa aking sinugo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap siya na nagsugo sa akin.
pananalangin ni Jesus sa hagin ng Getsemani. Sa bundok ng Olibo, kasama sina Pedro, Tiago at Juan, na puno ng pagkabagabag ang Panginoon. Nagpawis ng dugo habang nakatulog naman ang mga alagad. At siya'y nagwika, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunpaman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Pagkatapos nito, pinalakas ng isang anghel ang kanyang kalooban. La Traición, ang pagkakanulo kay Jesus. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at habang nagsasalita ang Panginoon sa kanyang mga apostol, ay dumating si Judas Iscariote na kasama ang mga kawal ng templo. Lumapit siya sa kanyang maestro upang halikan. Sinabi ng Panginoon sa kanya, Judas, sa pamamagitan ba ng halik ay pagkakanulo mo ang anak ng tao? Hindi naglaban si Jesucristo at nagpaubaya. Jesus Cautivo. Sa pagninilay ng pagdakip, ito ang banal na imahe ng Panginoong Jesucristo matapos ang pagdakip at simbolo ng pag-iwas sa Kanya ng mga alagad. Hindi siya sumalungat sa takda ng kaganapan ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ngunit ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang mga sulat ng mga propeta. Nang magkagayon, iniwan siya ng mga alagad at sila ay tumakas. Jesus ante Anas. Dinala ang Panginoon sa mga saserdote at unang dinala kay Anas. Sinasabi rin dito ay binigkas ni Jesucristo ang nakapagsalita lamang ako sa mundo, nagturo lamang ako sa sinagoga at sa templo. Kahit pumunta ang mga Hudyo, wala akong sinabi na palihim. Bakit mo ako tinatanong? Inyong tanungin ang nakinig, sapagkat alam nila ang aking mga sinabi. Jesus ante Caifás. Nagpatuloy ang paglilitis sa pamumuno ng mataas na saserdoteng Caifás. Sumagot si Jesucristo, tunay nga ang sinabi mo. Mula ngayon, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng may kapal at darating mula sa mga ulap ng kalangitan. Agad na winarak ni Caifás ang kanyang sariling damit at inakusahan ang Panginoon ng kalapastanganan. Makatlong ulit itinatwa ni Apostol San Pedro ang Panginoon. Kasunod nito ay ang pagtilaok ng manok bilang katuparan ng naunang hula ni Jesus. Habang sila ay naghahapunan, ay sinabi niyang,
Bago tumilaok ang tandang ngayong gabi, sasabihin mo ng 3 beses na hindi mo ako kilala. Nang maganap nga iyon, napatakbo ang abang disipulo at lumuha ng may puot at pagsisisi. Jesus. Habang si Jesus ay nasa mga kawal na nagbabantay sa kanya, ang Panginoon ay nilibak at pinagahampas. Siya ay piniringan ng mga bantay kung saan sa pasyong mahal ay sinabi, "Tinakpan na alipala, yaong mahal niyang mukha." Pinagsasampal at tinanong din siya ng walang tigil, "Hulaan mo, sino ang humampas sa iyo?" Paulit-ulit siyang nilait at kinatuwaan. Jesus kay Herodes. Nang malaman ni Pilato na sakop ni Herodes ang pinagmulan ng Panginoon, ay kaagad siyang ipinadala sa Jerusalem. Tuwang-tuwa ang hari nang makita si Jesus, sapagkat matagal na niya itong inaasam. Siya'y umaasang makakita ng ilang hiwalang ginawa niya, subalit si Jesus ay hindi sumagot. Pinabalik na lamang niya ito kay Pilato dahil sa kaniyang lugar di umano gumagawa ng gulo. Ang pagpili sa pagitan ni Jesus at Barabas. Tuwing araw ng paggunita ay kinakailangang may isang palalayain. Ngunit ang mga tao ay sabay-sabay na sumigaw at sinabi nilang, "Ipapatay mo ang taong ito at palayain sa amin si Barabas." Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, pinalaya ang tulisang Barabas. Si Jesucristo naman ay kanyang pinahagupit sa mga kawal. Paghampas kay Jesus na nakadapos sa haliging bato. Sa pasyong mahal sinasalaysay, ang berdugo'y nagsikuha ng panghampas na suplina. Hinuhubaran ng iba itong poong walang sala, walang kibot, nagbabata. Iginapos na si Kristo sa isang haliging bato. Hinampas na walang toto, mahigit na 5,000, natagos hanggang sa buto. Ang nakakahabag na tagpo ay atin din kilala bilang ika-6 na istasyon sa daan ng krus. Jesus desmayado. Ang pagkalugmok ng Panginoon sa sahig ay sadyang nakahahabag at ang katawan niya ay nanlupaypay. Sa pasyong mahal ay sinabi, "Lakas na di mamagkano ang paghampas nilang ito," at doon ibinubunto galit niyong mga lilo dito sa abang kordero. Tingi at nagsisitangis ang sanglangitang angheles. Halos ang mundo'y manginig ng malaking pagkahabis dito sa poong marikit.
ng koronang tinik kay Jesus. Pagkatapos ay dinala siya ng mga kawal sa bulwagang pretoryo. Ang Panginoon ay kanilang dinamitan, at nang makapagtirintas ng isang koronang tinik, ay ipinutong nila ito sa kanya. Kapagkuhan ay pinasimulan nilang pagpugayan siya. Mabuhay, hari ng mga Hudyo! Hinampas nila ang kanyang ulo ng isang tungkod. Dinuraan siya at lumuhod sa harapan niya. Ecce homo. Nang marinig ni Poncio Pilato ang inis ng mga Hudyo, siya ay muling pumasok sa palasyo at kinausap si Hesukristo. Subalit hindi siya sumasagot at umimik. Nagsikap ang gobernador na siya ay pakawalan, pero ang mga tao ay nagsisigawan. Muling inilabas ang Panginoon at sinasabing iniupo sa gabata. Kapagkuhan ay natunghayan siya na puno ng pagtitiis at pasensya. Paghatol ni Pilato kay Jesus. Nang mag-iika-anim na oras, muling inilabas ni Pilato si Jesus at sinabi sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sila'y nagsigawan. Nais nilang ilayo ang Panginoon at ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilatong, "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" Sumagot ang mga punong pari, "Wala kaming hari, liban kay Cesar." Kapagdaka ay ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang maipako sa krus. Jesus Sententiado. Ang banal na imahe ng Panginoon na nakatuon sa hinatulang Hesukristo. Sa aklat ni San Juan ay sinabing ibinigay ni Pilato si Jesus sa mga Hudyo upang siya'y ipako sa krus. Kapagkuhan sa pasyong mahal ay winika ni Pilato, ang hatol ko't sintensya ukol sa kanyang sala ay krus nga iparipa, ipako kapag dalawang kamay at paa, at veredikto ay kanyang tinanggap. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus. Sa pasyong mahal ay magugunitang winika nang mabasa ng matapos yaong sentensya kay Jesus. Iniatang na ang krus sa lupa'y humuhilahod. Ano pat yaong si Jesus nang maatangang matapos ay niyakap na ang krus. Ang nakakalungkot na tagpo ay ibinahagi rin sa namimighating pasyon ng ating Panginoon. Nang magkagayon, habang yakap ang krus, ay hinalikan ito ng 3 ulit. Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kinuha na nga nila si Jesus at siya inilabas sa pretoryo na pasan ang krus. Ang lakad ay patungo sa tinatawag na pook ng bungo, na sa wikang Hebreo ay Golgota. Sa pasyong mahal ay winika ang totoong kahabaan niyong krus na pinasan, 15 talampakan at 7 naman ang bilang ng paripa at pahalang. Krus na yaoy mabigat, labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat at lalo pang nakaragdag ang sala ng taong lahat.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Pagsalubong ni Jesus kay Maria. Nang magkasalubong ang Panginoong Hesukristo at ang tumatangis na mahal na ina, ito'y napuno ng pighati at hindi masukat na kalungkutan. Bagamat nasilayan ang kahirapan, ay pinalakas pa rin ni Jesus ang loob ng ina. Winika niya sa pasyong mahal, "Ang mata mo, inang mahal, sa akin ay kung isilay sa ganitong kahirapan, upang din siyang igaan nitong mabigat kong pasan." Ang pagtulong ni Simon Cireneo kay Jesus noong nanghihina na ang Panginoon ay nakita ang isang nagdaraan at pinilit na tumulong sa pagbubuhat. Siya si Simon na taga Cirene. Ayon kay San Marcos, siya ay galing sa bukid at ama ni Alejandro at ni Rufo. Sa pasyong mahal din ay mababasa ang kay Simong pagdadala, kahit hindi nalaon siya, muntiring igininhawa ni Jesus na poong ama sa malaking hirap niya. Sa mukha ni Jesus. Ayon sa tradisyon, dumating ang pagkakataon na napuno ng dumi, pawis at dugo ang mukha ni Jesus. Isang ginang ng lungsod na binansagang Veronica ang naglakas ng loob na magpahid nito gamit ang kaniyang tangan na belo. Sa pasyong mahal ay winika, ipinahid kapag daka, birang niyang daladala. Loob ay kakaba-kaba, bubunto-buntong hininga, hapis na walang kaparak. Nasalubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem, at ang Panginoon ay sinundan ng napakaraming tao at ng mga babaeng nagdadalamhati at nag-iiyakan para sa Kanya. Subalit humarap sa kanila ang Panginoon at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak." Ang tagpong ito ay ang ika-9 na istasyon sa daan ng krus. Jesus de las Penas. Tigib ng matinding kalungkutan, buong kalooban na tinanggap ni Jesucristo ang pagpapako sa kanya sa krus. Sinubukan ng mga kawal na painumin siya ng alak na may halong apdo, ngunit tinanggihan niya ito. Sa pasyong mahal ay sinabi, "Itong korderong marikit, walang kibot, walang imik, nagbabat at nagtitiis ng di mamagkanong sakit dahil sa taong budisip."
La Exaltación, ang pag-aangat ng krus. Nang mailapat na ang Panginoong Hesukristo sa krus, ay kaagad na inihanda ang pagtatayo. Magugunita sa pasyong mahal ay sinabi, ay alay sa mairaos, ang pagpapako kay Jesus ay ang mga lilong loob, ibinangon na ang krus at kanilang itinulos. Sila ay may laang hukay, kanilang patitirikan, ang krus ay iniuumang at kinadiyot kapag kuwan, saka biglang binitiwan. Si Jesus sa Kalbaryo. Ang pagkabayubay ng Panginoon sa krus ay napuno ng hinagpis. Nasa paanan niya ang kanyang mahal na ina na inaalo ni Juan. Kasama din sina Cleofe, Magdalena at Salome na nakatanaw. May dalawang tulisan na ipinakong kasama niya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Siya'y inalipusta ng mga nagdaraan. Iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. San Juan Apostol, anak ni Santa Maria Salome at kapatid ni Santiago Mayor Apostol. Siya ang alagad na tinaguriang pinakamamahal at kinalulugdang alagad ng Panginoon. Sa pasyon ni Jesucristo ay siya ang bukod-tanging apostol na hindi nagtago. Nanatili din siya sa paanan ng krus kasama ang mahal na Birhen. Sa kanya, inihabili ng Panginoon ang mahal na ina bago siya malagutan ng hininga. San Juan Apostol, ipanalangin mo kami. Birheng Dolorosa, nagdadalamhating ina ng Panginoong Hesus. Sa panahong ito ay naganap na ang 2 sa 7 hapis ng mahal na Birhen. Nang kanyang masilayan si Jesus na buhat ang krus at ang pagpapako sa kanya, tunay na masakit sa isang ina ang ganitong mga tagpo. Laking sakit at dusa, puso ng inang nanglulumo ay natunaw. Anak niyang si Jesucristo, napako ng totoo, doon sa Sacro Madero. Mahal na Birheng Dolorosa, ipanalangin mo kami.